Nakakaslip ko, no? 5-in-1? You serve 5-in-1. Nagbabalik po ang unang balita. Mga igan, Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez sa New York naman nag-promote ang kanilang laban na gaganapin sa Nobyembre. Kapwa nangako na magandang laban ng dalawang kampyon at narito ang report. Kasunod ng Philippine leg ng kanyang press tour, sa New York naman nagharap sina Manny Pacquiao at Juan Miguel Marquez para i-promote ang kanilang laban sa Nobyembre. Bago ibida ang paghahanda niya para sa nalalapit na boxing match, sa kantahan muna nagpasikat si Pacman, kaduet ang singer na si Dan Hill. Sometimes when we touch, the honesty is too much, and I have to close my eyes. Unang nagbakbakan sila Pacquiao at Marquez noong 2004 na umantong sa draw. Ang muli nilang pagkaharap sa ring noong 2008, nauwi naman sa kontrobersyal na panalo ni Pacman via split decision. Kaya naman sa ikatlo nila pagtutuos, ibibigay raw ng dalawang boksingero ang lahat ng kanilang makakaya. A lot of people saw the last two fights ending in controversial decision, and now I looking for a knockout with more focus and intelligence. This is the answer of all the doubts in the fans' mind. In a way, I will train hard too, and to give a good fight. And I'm pretty sure there is a lot of action in the ring because I want to show that something is wrong and something is right. Dumalo rin sa presko ng trainer ni Marquez na si Ignacio Nacho Beristain at ang coach ng pambansang kamao na si Freddie Roach. Maging si Roach, excited na rin daw mapanood ang laban ng kanyang alaga kontra kay Marquez. This is a big fight. We've had two tremendous fights and I expect the third one to be the same. Los Angeles ang next stop ng World Press Tour ng Pacquiao Marquez 3. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Pagtala ng blotter sa mga istasyon ng pulisya gagawin ng high-tech. Kaya mas mabilis na raw matutugunan ang mga sumbong ng mamamayan. Darito ang report ni Micaela, Papa. Siya pala lalaki. Sa tuwing magsusumbong sa pulis ang mga biktima ng krimen, bago pa ito gawa ng report, mano-mano munang isinusulat ang sumbong sa isang libro, ang police blotter. Dito nakatala ang lahat ng insidente sa area of responsibility ng isang police station. Ito yung police blotter na karaniwan nating nakikita sa estasyon. Ngayon, yung lahat ng nangyayari within 24 hours, kinabukasan pa lang i-compile at ipapadala sa district office. Ito naman district office ang siyang magko-compile para ipadala sa regional office and so on. Kaya naman by the time na umabot sa national headquarters yung impormasyon, ika nga ay huli na sila sa balita. Kaya bilang solusyon, inulunsad ang e-blotter. Sa sistemang ito, isusulat pa rin sa tradisyonal na blotter ang sumbong pero agad nang i-encode sa computer. Diretso na itong maipapadala sa PNP Crime Incident Reporting System o e-blotter system na po pwedeng makita ng lahat ng police station sa bansa. Makikita namin kung ano ang prevalent crime committed in our AOR. Ang gagamit namin to help us decide and deploy our personnel. Dahil halos real-time ang pagbato sa national headquarters, maiiwasan ang di umano'y panduduktor ng entries at mababantayan ang pagtugon ng pulisya sa krimen. Sa pamamagitan po ng pag-supervise, halimbawa ng regional headquarters o ng national headquarters, makikita kaagad kung sino yung mabagal magresponde at mabagal mag-imbestiga. Dahil target pa ipatupad bagong Oktubre, ang ilang istasyon sa Manila at Quezon City na aking binisita, inisyuhan na ng computer. May mga nagpa-seminar na rin ng tauhan, bagaman hinihintay pa daw ang guidelines ng panibagong sistema. Pero bahagyang nangamba ang ilang hindi raw sanay sa makabagong sistema. Hindi naman masyado, pero sa trabaho natin ito, napag-aaralan naman yan. Meron po tayong NUP at saka police na i-assign dyan. But in the long run, gagawin po natin permanent position yan. Siguro po pwede ng NUP. Para
Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Dahil daw sa paglipanan ng mga masasamang loob na nakamotorsiklo, sinasanay na ang may 200 pulis para labanan ng mga ito. Sumasailalim sila ngayon sa Basic Tactical Riders Course para habulin ang mga kriminal gamit ang motorsiklo. Narito ang report ni Ian Cruz. Mahusay na pagmumotor na gagamitin daw sa pagroronda at paghabol sa mga kriminal na nambibiktima sa mamamayan ng Metro Manila. Ito raw ang dahilan kaya pinasimula ng NCRPO ang 15 araw na Basic Tactical Riders Course sa Bagong Diwa sa Taguig. Ang 200 trainees mula sa 5 distrito ng Metro Manila at NCRPO ipangtatapat daw ng pulisya sa mga riding in tandem criminals na naglipanan sa ngayon. We should be giving them a dose of their own medicine. Kaya magbubuo rin tayo ng pulis na riding in tandem, enforcing the law. In line of duty naman tayo, kailangan talaga para minimize natin yung mga riding in tandem na kumakalat dito sa NCRPO. Ang mga babaeng pulis, handa rin daw sumabak na maging policewoman riding in tandem. Mahasa kami sa pagdadrive, hindi lang pagpuksa sa mga masasama. Sa unang araw pa lang ng training, napasabak agad ang mga trainees sa mga drills. Gaya na lang kung paano bumagsak kasama ng motorsiklo. At kung paano sumuot sa ilalim ng motorsiklo upang gawing panangga kung under attack. Umaasa ang NCRPO ang matututunan ng mga pulis sa training. Gagamitin nila sa serbisyo publiko at hindi para sa kanilang pansariling interes lang. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Okay, nice one. Babaeng tumatawid sa kalsada na bundol sa Pasig. Patay. At Kapuso star Isa Calzado, sinagot na ang bali-balitang nagde-date sila ni Pangulong Noynoy Aquino. Wag pa uli, tutok na sa unang balita. They're unstoppable. It was a great coming-of-age movie. Super ganda. Isang INTM, as in, I love this